Live na po tayo. Live. Hello! Live po tayo. Live. Ayan, anunsyo ko nga. Saan na ba dito? Dito, anunsyo natin. Live na po tayo. Baka wala na naman. Wala na namang load. Hello! Yan na, naipost na sa Bulacan. Hello po, hello. Wala pa sila. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, yan, kailan tapusin natin pag-aaral natin? I finished the race, sabi ni Pablo. I kept the faith. Di sana'y meron na siyang dangal. Ano ba yung sunod? Ang gusto ko din sinabi niya, ang nanay lang daw niya ang kanyang tagahanga. I mean to say, hindi siya magandang lalaki. Ang nanay lang niya ang kanyang fan. Tagahanga. O ganun yung mga komposisyon yun. Kaya lang, yung mga komposisyon ng mga hindi kilala kung sino sila. So, kilalanin natin ang ating mga sarili. Hello, andyan na si Ate Nat, andyan si Ate Rit Kumi. Ano yung kanta na yun, Ate Tere? Naihandog sa'yo at ipagyayabang. Ganun ba yun? Pinagyayabang ba talaga? Sa panaginip lang ako. Yan, kita mo, puro panaginip ang tao. Pag ikaw at ako ay tulog, puro tayo panaginip. Doon ay kaya kong igapos lahat ng bituin. Hindi, tama ba yun? Alright! Come on, guys, come on! Doon sa panaginip daw, hindi. Ibang panaginip kaysa wonderful imagination. And yan si Westfall Maligsa. Westfall, ha? Okay na. Fall. Hello, Ate Jen. Andyan. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon lang sa panaginip. Pero sa wonderful imagination, whatever you bind on earth is bound in heaven, guys. Come on, let's go. Punta tayo sa ating talata. Aklat ng mga gawa. Susugan natin araw, gabi-gabi. Gawin nating malasa ng malasa palagi. Taste and see that the Lord is good. Pakipost mo nga, Ate Sina, kung makita mo yung verse na yun. Taste and see. Hindi mo lang matikman, makita mo pa. That the Lord, the great I am, the maker of the heavens and the earth, is good. Dito tayo sa 17, dito tayo tutok.
chapter 17 ng Book of Acts, verse 28 hanggang 29. Wonderful imagination. Gusto ko lagi natin maalala, we are His offspring. Minsan binabasa lang kasi natin, hindi natin na-imagine binabasa natin. Pero pag sinabihan tayo sinubuan tayo ng pinagbawal na prutas, ang bilis natin kainit at imagine Sabi ng doktor, may sakit daw siya. Mayroon daw diferensya ang kanyang ganito, ganun. Takbo naman siya. Alam mo, sabi ng doktor, ganun. Kinain niya kagad. Huwag mong kainin, sabi niya. Pag kinain mo yan, walang pasubaling, mamamatay ka. So, anong dapat kainin? Sabi ni Jesus, the words that I speak unto you, ang mga salita na sinasalita ko sa iyo, ay Espiritu, Elohim, Diyos, at buhay, Zoe. Pag kinain mo yan, dapat na-i-imagine mo yan. Na-imagine natin. Alright. Tagalogin natin, verse 28. Alas 7 na kagad Sige na, bilisan natin. 30 minutes. Sana matapos natin. For in Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead, oh my, Godhead, matindi ito. Hindi kaya isalin sa Tagalog. Godhead is like unto gold. Huwag natin ihambing sa ginto, o silver, o pilak, o stone, graven by art and man's device. Yung mga inukitan na mga bato, sapphire, ano pa ba yun? Father Almighty, salamat po at sa gabing ito, may imagine ka na naman namin. Wonderful imagination na kami nga ang nakikitang ikaw dahil kami ang iyong larawan, image, at kami ang iyong likeness, katulad. At napatunayan ito dahil ang aming buhay at siya ring aming ulo, kami ang kanyang katawan ay nakasulat. Siyang larawan ng hindi nakikitang Diyos. At siya ngayon ay kami. Hallelujah. At siyang kami ay kapuspusan ng Godhead na ikaw, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Salamat, Ama, at kami ay na-reconcile sa iyo. Naibalik kami sa dapat naming katauhan noon pa. Dahil dati na kami ikaw at ikaw ay kami. Salamat sa gabing ito na ma-imagine namin lahat ang tunay naming katauhan. At Aba, Daddy, Holy Spirit, salamat sa kasiguruhan nito dahil sabi mo, ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ihambing sa mga bagay na hindi nakikita na pang walang hanggan. Ayan, nung ma-imagine ka namin sa gabing ito, dahil ikaw ang walang hanggan na aming buhay, aming katauhan naman. At manatili ito sa aming mga puso, araw at gabit nakikita namin kung sino kami. Kung anong iniisip namin sa puso namin, ay ganyan kami. At siya rin, kapuspusan ng aming puso na aming babanggitin sa aming mga labi. Walang sandata, pisikal, spiritual man na nasa mundong nakikita na pwedeng manaig sa amin. Dahil wala kami ibang katuwiran kundi ikaw, Ama, great I am, buhay naming totoo.
Salamat, O Diyos, at nakikinig ang langit, lupa at ilalim ng lupa sa pag-uusap natin sa gabing ito. At lahat ng tuhod luluhog in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father Almighty. We give you honor and praises, glory and dominion, for we are one. In the name of our righteousness, Jesus Christ, kung siya na fullness namin. Amen. Hallelujah. Somebody's knocking on my door. Yeah, just go, man. You keep on. I saw you put some. But they're good kids. All right. Hinahanap niya kasi ang kanyang aso. Yung aso naman niya, napakababait na pag nakita ko, ewan ko ba, kinakalkal yung aming bakod. Ang bakod namin pagitan niya ng bahay niya. Ang bakod namin ay yung parang yero lang, kapatong lang sa lupa, pero may mga haligi. Ito ng mga aso, kinakalkal sa ilalim. At pumunta rito at kala mo, talagang matagal kami din nakita. Miss na miss ako, hindi naman lang ako kilala. Kaya ako lumabas, pag lumabas ako, hala, damba sa akin parang sinasabi, Daddy, ano ba? Nagtatravel kami doon sa kabila. Kailangan ka namin mayakap. Dalawa sila. Yeah, hindi ko nagtaka ba bakit? Yeah, lagi niyang kinukuha dito ang isang asawa niya. Sabi niya, sorry, pumasok ako kasi ang aking aso dito. Kunin mo lang. Mabuti at walang mga kababayan ko sa Ilocos dito. Di na uso ngayon. Diyan sa may bandang Tarlac, lagi kami kumakain dyan ng araw. Diyan sa kanilang plaza dyan. Hindi ko nabanggitin. Tagariyan yung dating Secretary of United Nations natin ng araw. Pag may laro dyan, yung mga tindahan dyan ng araw, kapaikot, puro mga adobo, mga kung ano-ano, puro yung mga ano. Ay ngayon, hindi na pwede. Alright, tuloy tayo, guys. Yan natin, anong ma-imagine natin? I want us to really, kailangan natin matutunan ng imagination na ito na wonderful. Dahil ang buhay ng tao, hindi po naunawaan lang ng iba, hindi lang nila napagtanto na ang atin talagang buhay ay imagination. Kaya lang ang na-imagine natin, puro good and evil. Karamihan evil. Marami sa atin hindi nakakatulog. Dahil ang imagination natin, yung sinabi nila, o kaya yung hindi mo malimut-limutan ang mga ginawa nila sa iyo. Tuwing pinikit mo ang iyong mata, nakikita mo ang kanyang mukha. Imagination po yun. Dahil creation is by imagination. Ang paglalang po ay bunga ng imahinasyon. Imagination. It's either good or evil or good and very good. Mamili ka, good and evil or good and very good. So, kung hindi naman natin ito ulit-ulitin, hindi ito maging bahagi ng ating puso. Pag hindi naging bahagi ng ating puso, hindi po ito lagi natin na isasagawa. Halimbawa mo, naging imagination na ng mga Pinoy na porque siya ay hindi matangkad, ay hindi siya pogi, hindi siya maganda. Porque siya ay hindi mistisa, maputi, hindi na siya maganda. Imagination yun. So pag nakakakita ka sa TV ng mga ganyan, sa pelikula, kahit na buhok lang niya magaya mo, okay na. No? Parang kumbaga na-imagine mo na, sana ako ganyan. No, yung mga imagination na sana ako ganyan, may dulot dito na kakulangan sa pansin. May dulot dito na parang naaawa sa sarili. Parang aping-api. Dahil mabuti pa siya. Mabuti pa sila. So,
Ito ay imahinasyon, imagination, guys. At yun yung nagdudulot ng stress. Nagdudulot ng mabutit masama, katulad halimbawa, nagising tayo, magulang natin mahirap, lolo-lola natin mahirap, katulad ko nung araw. Nagising ka. Yung halagang, meron akong kakilalang ganun eh. Ang bahay niya dyan sa may, ano ba niya, bahay sa, ng mayayaman niya, napasok ako dyan eh. May bahay si Presidente Ramos dyan eh. Dito sa bandang Las Piñas, ano? Doon banda pa. Kalimutan kong pangalan. Kaya kami dumadaan papuntang Daang Hari. Ano nga yan? Ang laking mga bahay. May bahay siya dyan, naman-yaman niya. Meron siya sariling hospital. Meron siyang businesses. Pero isa siya sa mga stockholders. Ibig sabihin ng stockholders. Pag may El Shaddai, halimbawa dyan sa Luneta, ang kanyang mga tindera dyan, siguro di bababa ang 20. Itlog, kung ano-ano, pansit, libo sila dyan eh. Kanya lahat yun. Bukod pa doon sa ano niya. Marunong siya negosyo. So, meron siyang mansyon na bahay. Pinuntahan namin doon. Tapos meron siya kubo-kubo sa likod. Abay, dahil sa siyempre, siguro, lumaki talaga siya sa kahirapan noon. Ang hinanda sa amin ay yung pansit, yung tinitinda niya doon sa El Shaddai pag Sabado. Pumunta yata kami doon Lunes. Mga ngamoy ng pansit. Sabi ko, Inday, ano ba? Kasi Bisaya siya. Ba't ito naman hinanda mo sa amin? Sayang yan dong, sayang. Sabi ko, okay lang, unawaan ko, gaya, parang pinanggalingan natin. Pero ito mga kasama natin, ito mga social to. Sige, inutusan yung mga katulong. So, kwenta-kwento habang nagluluto. Dinala ako doon sa likod. At tingnan mo kubo ko. Yung kubo niya, maliit na kubo. Sabi, dyan ako natutulog. O bakit? Hindi ako makatulog yan sa malaking bahay na yan. Wonderful imagination, naging masamang imagination. Napakayaman niya. Kung hindi siya nakatulog doon sa kanyang kama, gusto niya doon sa papag. Nakamuskitero siya. Alam mo yan, nakakulambo. Sarap nga naman yun. Because of the imagination na hindi na bago. Na? Tapos sabi sa akin, business tayo. Sige ka, business tayo. Kaso malis ka eh. Dami niya business, may hospital siya. So maraming ganyan mga tao na umasensya na't lahat. Ang pera pa rin, kumbaga, hindi mo masabing Diyos, kundi ang priority. Kaya kung ganyan ang ating imagination, guys, sa mundong ito, tatablan tayo ng mga pisikal, kaisipang tao lamang. Kung natandaan niyo sa Isaiah 54 verse 17, walang sandata. Kasama na ang pisikal na sandata. Halimbawa, magpapaturo ka ng COVID vaccine. Ang COVID vaccine ay pisikal. Ano ang laban ng pisikal sa espiritu? At hindi basta espiritu, kundi Elohim, lahi ng kataas-taasan espiritu na Diyos. Ano naman ang magagawa ng pisikal na mga panturok na sinasabi nila? 666, okay. Ang 666 po ay demonyo. Hindi po siya pisikal. Wala tayong time pero baguhin natin ang kaisipan. Ang kalaban natin ay hindi po pisikal. Hindi dugo at laman. Tingnan natin dyan sa, kung i-post ninyo dyan sa Efesos 6:12,
Gusto ko magkaroon tayo ng paghahambing, imagination, no? Na paghahambing. Ikaw at ako, pinakita ni Jesus kung sino ka. Nung bumangon siya mula sa patay, lumusot siya sa pinto. At sumigaw siya, "All hail! Magbunyi ang lahat! Panalo tayo!" Ibig sabihin, lumusot sa pinto, walang pisikal na pwedeng humarang sa mga may buhay Kristo na kapuspusan ni I Am. Hindi mo kailangang lumusot sa pinto, kapatid. Kailangan buksan mo lang pinto. Pero ang ibig sabihin nun, pag kinakailangan, pag ikaw at ako'y kilala ng ating katauhan, walang anumang inimbento nila. Dahil kung tatablan ang mga may buhay I Am na mga tinuturok nila, edi kaawa-awa ang mga lahi ng Diyos. Lahi tayo ng Diyos. Ang lahi ng Diyos, lahi ng kataas-taasang Diyos na hindi nakikita, pero nakikita sa pamamagitan mo kung kinakailangan ang pinto lulusot sa'yo. Hindi ka tatablan ng mga baksin na ganyan. Alright? So, tingnan mo sa Efesos 6:12. Yan, pinos ni Ate Sina. No? Hindi sa dugo at laman ang ating pagkipaglaban, kundi sa mga kapangyarihan sa himpapawid sa kadiliman, mga espiritu ito. So, tingnan natin. Wonderful Imagination. Tagalogin natin, 17:28 ng Book of Acts. Sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay. Pag binabasa mo, kailangan pag sinabi, for in Him we live. Sa kanya tayo nabubuhay. Kailangan na i-imagine kasi walang imagination, walang naramdaman na dadama. Alam niyo yung pag naging adult na kayo, kahit na kayo yung mga teenager, alam mo, pag kung ano na-imagine mo, dama mo. Na-imagine mo ang galit, damang-dama mo, nanginginig ang laman mo eh. Galing sa imagination yun. Pag na-imagine naman natin ang peace, at talagang nahuli tayo ng kapayapaan na ito, payapa ka naman. Kaya yung tinuro ng doktor, sabi niya, gusto mo makatulog? Dahil hindi ka makatulog, ganito sabi niya. Huminga ka na malalim. Magbilang ka ng 7. Tapos ibuga mo ang hangin, magbilang ka rin ng 7 segundo. At gawin mo 2 beses, maya-maya lang tulog ka na. Yan ang gawin mo habang nakahiga ka daw. Subukin nyo. Makakatulog ka nga naman. Kung na-imagine mo sinasabi niya. Kung na-imagine mo na, kahit na anong hinga ang gagawin ko dyan. Insumya talaga ako eh. Hindi ka talaga matulog. It's all about imagination, guys. It's all about imagination. Now, sabi niya, in Him we live. Sa Kanya tayo nangabubuhay. Dito pa lang, wala pala ako ibang buhay kundi Siya. Hanggang sa masolve ka talaga. Lahat ng sabi niya, every fiber of our being. Sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Lahat ng kaso-kaso ang kaloob-looban ko, bituka, laman loob ko, utak ko, lahat. Bless the Lord, O my soul.
Kasi David, malapit next to God's heart kasi meron siyang mga na-discover. Isang wonderful imagination. Para siya magsabi, bless the Lord, O my soul. Hindi lang alam ng tao, that is imagination, guys. Imagination. He is blessing the Lord. Everything within Him. Binibless ang Lord. Ibig sabihin, maging ang kidney niya, nagbibless sa Lord. Maging ang lahat ng maliit na litid niya, nagbibless sa Lord. Hindi magawa yan ng walang imagination. Dapat matutunan natin yan. Dahil alam mo ba itong mga litid natin? Nag-i-imagine yan palagi. Ayon sa mga narinig natin. Mahilig ka ba sa kape? Opo, mahilig ako sa kape. Naku, sinasabi ko. Bawasan mo kape mo, ha? Hindi ka makakatulog niyan. Sige ka. Narinig mo yun. Tinanggap yung pinagbawal na bunga na yun. Mula noon, hindi ka nga nakatulog. Uminom ka ng kape sa gabi. It's all about imagination. No, imagine natin. In Him we live. Sa Kanya tayo na nga bubuhay. Paano mo imaginein sa iyong antas? Sa Kanya ako nabubuhay. Sa Kanya, ibig sabihin sa loob niya, sakop niya, ako at siya iisa. Kaya ako may buhay. Anong buhay? Buhay niya, kasi sa Kanya ako nabubuhay. Sino siya? Diyos siya. Ang buhay ko pala talaga siya. Diyos pala talaga ang buhay ko. Hindi binabasa lang natin na ganyan. Dahil ang Diyos ang ating buhay. Nai-imagine mo ba kung ano ang Diyos o ano ang buhay Diyos? Nai-imagine ba natin na itong buhay na ito kaya ba tablan ng mga physical? Kaya ba lapitan nito mga demonyo sa Efesos 6:12? Diyos, ito Oh, paumba-umba ka dyan, titingnan mo paligid, titingnan mo mga tao na iiling ka. Kaawa-awa ang mga tao. Hindi nila alam na pwedeng mamuhay sila parang Diyos. Na talagang Diyos na nakikita sa mundong ito. Sana makasama ko sila sa imagination ko. Ang mga kamag-anak ko. In Him we live. Sa Kanya tayo na nabubuhay. Kaya sinundan niya yung sunod na salita. And in Him we move. Nagsisikilos tayo. Bakit? Kung ang buhay natin ay Diyos, kitang-kita mo sa balintataw mo, sino ka? Pagpikit mo ng mata mo, alam na alam mo, kitang-kita mo ang lahi ng Diyos na ikaw. At pag gumalaw ito, gumagalaw ang Diyos sa mundong nakikita. Gaano kakatindi, kapatid? Hindi nakukuha ng marami ito dahil hindi alam ng marami din na ang buhay sa mundong ito ay imagination. Ang sinasabi sa Proverbs 23:7, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip niya sa puso niya, sa loob niya, ganyan siya. It's all about imagination. Imahinasyon ng tao ito. Kung ano raw ang kanyang imagination, ganyan daw ang katauhan niya. Kung ang imagination natin ay tao lamang tayo, pagpikit mo ng mata mo, may mga higante sa paligid mo. Sinasakmal ka ng ganon. Higante ng sakit. Higante ng kahirapan. Higante ng galit. Higante ng paghihiganti. Walang kapatawaran. Higante. Tapos ang bukang bibig.
Tao lang ako. Wala naman perpekto sa atin. Minsan nasasaktan kong katulong ko. Ayun, tinanggal siya ni Digong. Imagination, because they cannot forgive themselves. Ang hindi pagpapatawad, kapatid, ay imagination ng galit. Dahil hindi mo rin mismo mapatawad ng sarili mo. Kaya tingin natin sa ating kapwa, wala na rin kapatawaran. In Him we live. Sa Kanya tayo nangabubuhay. Ipikit mo ang mata mo. Ulit-ulitin mo. I am life. Ang buhay ko si I am. I am living in the I am. I am that I am. Buhay. Ako nga ang buhay. Ako nga pala ang buhay. Wala palang buhay sa mundong ito kung wala ako. Dahil ako ang buhay. In Him we move. Sa Kanya, sa buhay na ito, ako gumagalaw. Sa buhay Diyos na ito, nakikita ang aking galaw. Galaw pala ako ng Diyos. Dahil ako ang buto at laman ng Diyos. Ako rin ang dila ng Diyos. Ako rin kaisipan ng Diyos. Ako ang nakikita na Diyos. Kaya ang tawag sa aking anak. In Him I move. Oh, hallelujah. Hallelujah. I am moving. I am moving that I am. I am alive. Pag nasaturate ang ating puso, isipan, laman at buto, naburo, kumbaga, ng imagination na ito, may nasalubong tayo, nagsabi, may sakit ka. Ito ang sinabi. Minsan, paalis ako, nagpa-medical ako. Nasa ministry ako. Nagmamanage ako ng isang maliit na agency dyan sa atin. Pero gusto ko umalis. Doon sa medical, nakitaan daw ng mga bato ang aking abdo. Sabi ko, paano ako nagkaroon ng mga bato na sinasabi? Mayroong, alam mo yung pag nabuntis, ang tawag doon. Nakikita sa screen, yan o, yan o. Okay, nakikita sa screen, ha? Pero nagpapastor na ako. Sa ministry na ako, marami ng cancer gumaling. Tinanong ko ang Lord, Panginoon, na ibig mong sabihin? Hindi ko na rin sinagot ako ng Lord. Pero malinaw. Mapait. Ang abdo. May bato pa. Hindi yan cornerstone. Yan ay dala-dala mong bato, mabigat. Bakit ka aalis? Ngayon mula noon, hindi na ako umalis. Bukod pa sa revelation ng Panginoon na may isang may cancer na mapait din ang kanyang kinabuka, ang kanyang kamalayan, ayaw niya magpatawad, may abdo. Yun, namatay siya at hindi ko pa alam noon ang aking authority. Hanggang sa mag-pray na ako in Jesus' name, ikaw cancer, lumayas ka. Hindi ko siya naagaw. Dumating ako sa Australia, pa-check up ako. Wala naman nakitang bato. So, yun.
Pero ngayon, kapatid, umasensyo na tayo. Umangat na tayo. Nag-take off na tayo. In Him we live. In Him we move. Sa Kanya tayo na nga bubuhay, imaginein mo. Kaya ka daw gumagalaw. Siya rin daw ang gumagalaw sa pamagitan mo. Siya rin daw ang ating galaw. Dahil siya ang ating buhay. Kaya, pinuspos na niya ng gusto. Ang sabi niya, at mayroon tayong pagkatao. Wala na pala tayong pagkatao, kundi siya. Imagine mo, wala na akong pagkatao, kundi ang Diyos. Hindi pala ako bastang tao. Bakit tinatablan ako niyan? Kasi ang aking imagination, ayon sa Proverbs 23:7, kung anong iniisip niya sa loob niya, ganun siya. Ang imagination ko pala mali. Ang imagination ko, ako'y tao lamang. Ang linaw na siya pala ang aking katauhan. Yan pala ako. Pero pag dilat ko ng mata ko, may nakita ako, taliwas. Sa nabasa ko, tumatalab sa akin. Bakit? Ang nabasa ko, hindi naging imagination ko. Yung nakita ko sa labas na dati ko na nakikita, nakasanayan ko, hindi ko alam. Kaya hindi ko pa na nakikita, yun pa rin ang imagination ko. Na ako'y tao lamang. Kayang tablan ng mga yan. Yan na pala pula bata ako. Dahil itinuro sa bata, kaya nakalakihan niya. Ituro daw sa mga bata in the way they should go. When they, sabi na pag sila ay lumaki, hindi nila makakalimutan. Mali ang itinuro sa atin. Kaya naging imagination natin. May pera na tayo! Sapat! Sa loob ng isang taon. Pero ganoon na lang ang worry natin. Worry tayo ng worry. Mabuti pa yung kapitbahay ng kumpari ko. Sana nakikinig si paring Ben. Mayaman siya. Siya ang exclusive dealer sa area na yon, Metro Manila. Mayaman siya, mansyon ang bahay niya. Kaya lang, doon sa bahay niya, kung bakit naman may bakanting lote na nagtayo ng isang kubo-kubo doon yung mag-ama. Nagtutulak ng kariton. Pero ang kanilang bahay, walang dingding halos. Kaya pag kumain sila, kita sila ni paring Ben doon sa kanyang second floor. Jam niya pare, grabe. Hindi ko maintindihan kung ano talagang buhay eh. Dami kong pera. Hindi naman kasing dami ng pera ni ganon. Pero kung pera rin lang, sapat sa pamilya ko hanggang sa mawala kami sa mundo. Pero hinahagilap ko kung anong kakainin ko para ako masarapan sa buhay. Dahil kaya niya bilhin ng lahat. Pero sabi niya itong mag-ama, nagtuturok ng karito nito. Bote. Dyaryo. Nakikita ko sila tuwing gabi, alas 6 ng hapon. Nakaluto na sila. Malaking planggana na gano'n. Ang anak daw yata tilas 8-7 taon. Tapos may sausawan sila. Yun ko anong sausawan yun. Tapos nilagyan, sabi niya, nakita ko nilagyan ng konting mantika, ang kanin mausok-usok pa. Nilagyan ng asin. Pagkatapos nakita ko may okra. Kinasawsaw doon sa toyo. May suka siguro. Nilagay sa kanin.
Pinagpapawisan sila sa sarap ng kain. Why? Because of the imagination. Para sa mag-ama na yun, piyesta na ito. Masarap ito. Sa mga may pera, kadiri, tingin nila. Imagination, guys. Pagkatapos sa amin, ilang minuto, tulog na sila. Nakikinig ng radyo. Madaling araw pa, sabi niya, makita ko, alas 2, gising na sila. Tutulak na sila. Ako, sabi niya, pare, nakatulog na sila at nagising na. Hindi pa rin ako makatulog. Sa dinami-dami ng iniisip kung paano palagoy ng negosyo ko, utang ko, o kaya bayaran ko. Imagination, guys! Be still! And know that in Him we live. In Him we move. And in Him, we have our being, katauhan. Bakit? Sinusugan ng gusto ng Diyos. Dahil sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Sino sinasabihan niya? Ang mga taong hindi naniniwala sa inyong manunula mismo. Nabasa ninyo, narinig ninyo, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Para ka maging lahi ng Diyos, kapatid. Isip-isipin mo. Ano ba ulam mo kanina? Tuyo? Baka wala kang ulam. Baka binudburan mo lang mainit na kanin, yung mantikat, binudburan mo ng asin. Sa amin noon, papakulo ang nanay ko ng tubig. Lagyan ng asin, ang malukong malaki. Lagyan yung tinadtad na sibuyas. Yung sibuyas na dahon. May mga tanim lang din sa labas eh. Sabaw na yun. Ulam pa. Budburan na ng asin yung kanin. Kunting mantika kung meron. Sarap, bro. Tapos, mayroon siyang, kasi wala namang rep noon, wala namang kami kuryente, mayroon siyang plastic tumbler, kahit anong tapon mo, hindi nababasag. Pigaan niya ng ano yan, ng kalamansi, punuin yan. No? Ay, hindi pala, yung ginagawa na nanay ko, meron kami, yung lata na pichel, gano'n. Tapos, doon, alas 6 pa ng hapon, doon yun. Pag bumaba ng araw, nandun na yung lata na yun, doon sa labas. Para mahamugan daw, para lumamig. Maya, mga after 30 minutes, tatagayan na kami ng nanay ko. Yan, inom na. Natural juice. Malamig nga naman. Ang tingin namin noon, eto pala. Hindi kami nakakatingin ng ice cream nung araw. Malay mo namin noon. Satisfied na kami noon. Bakit? Yun lang aming imagination. Pero ngayon, kapatid, tingnan mo kung ano tayo. Verse 29, yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Oh my. Na-imagine mo ba? Lahi ka ng Diyos. Anong klaseng imagination ito? Kung na-imagine natin na lahi tayo ng Diyos, wonder, sabi ni Jesus, pag hindi kayo nakakita ng mga signs and wonders, hindi kayo maniniwala. You cannot see wonders and signs, kapatid, kung wala tayong wonderful imagination. Isipin mo na lang lahi ka ng Diyos. Basahin mo ulit. Verse 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Oh. Ang kalaban natin mga Diyos. Pero mga Diyos na yung dating anghel. Ang mga anghel nilalang lang ng Diyos.
Kung lahi tayo ng Diyos, ibig sabihin, wala pang simula, wala pang hangganan, nasa Diyos na tayo. Dahil lahi tayo ng Diyos eh. Hindi naging lahi lang tayo ng Diyos ngayon, no. Hindi pwede yun. Kung lahi tayo ng Diyos, wala pang mga anghel, naroon na tayo. Isa tayo sa Kanya. Lahi tayo eh. Hindi pwede naging lahi ka ngayon, anak ka ng Diyos ngayon ka lang nakita. Hindi pwede yun. Walang ganyang Diyos. Pag sinabing Diyos, walang simula, walang wakas. Sakop niyang lahat ng simula at may wakas. Lahat ng espiritu nilalang niya. Anghel nilalang niya. May lahi siya. Ang lahi na yon at siya, bago pa magkaroon ng kahit na anuman, kasama na niya. Kaisa na niya. Dahil yung hinahalin tulad yung mga anak. Ang iba hindi maunawaan. Sino tatay mo? Sige nun. Kristiyano to. Meron pa tayo tinatanong mga ministers. Okay, tatay mo si ganyan. Opo. Bago ka ipanganak na saan ka? Bakit? Hindi sila sanay sa ganung turo. Saan ka? Nung hindi ka pinanganak. Nung wala ka pa. Saan ka? Hindi na maunawaan. Nandun sila sa similya ng tatay nila. So sila na similya at ang tatay nila iisa. So kung si Juan, bago ipanganak siya at wala pa siyang pangalan, ang tatay niya si Pedro at si Juan ay nasa similya ni Pedro na tatay niya, hindi ba si Juan ay si Pedro? Nung inilipat ang similya doon sa nanay niya, nabuntis ang nanay niya, nung lumabas, may sariling katawan, si Juan. Pinangalanan siyang Juan. Pero bago siya maging Juan, si Pedro siya. Kaya sabi ng Diyos, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, si I am yan. Bago pa ikaw, kapatid, si I am ka. Pinangalanan ka lang ngayon. Dahil nakikita ka na sa mundo. May sarili ka ng identity. Pinangalanan ka, Sheena. Pinangalanan ka, Ani. Para may identity ang bawat tao sa mundo. Kaya iba ang iyong fingerprint sa kabila. Pero ang totoo niyan, bago ka pa magkaroon ng ganito, bago ka pa makita sa mundong ito, si I am ka. Hindi ka nga lang nakikita pa. At hindi mo rin alam. Pero ngayon, nakikita ka na. May kaisipan ka na. At binasa natin ang manual. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Hindi lahi-lahian lang yan. Ngayon ka lang nakita, ngayon ka lang naging lahi. Pag sinabing lahi ng Diyos, Diyos yan. Walang Diyos na may simula. Wala rin Diyos na may wakas. From everlasting to everlasting, I am God. So, ganyan ka rin. Kaya lang, dito sa mundo, ikaw ang gumagalaw na siya. Ikaw ang kumikilos na siya. At ikaw ang nakikitang katauhan niya. Larawan ng hindi nakikitang Diyos. Yan ang lahi ng Diyos. May imagine mo ba, kapatid, na ganyan ka? May imagine ba natin? Habang nakapikit tayo, kumbinsin natin ating puso, ating sarili. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Pagdilat mo ng mata mo, nakita mong kahirapan. Teka, sandali kahirapan. Anong kinalalaman mo sa pagiging lahi ko ng Diyos? Ano ang relasyon natin? Anong pagkakadugtong nating dalawa?
Bago pa magkaroon ng langit at lupa, bago pa tawagin ka man lang makita sa mundong ito. Dahil kumain si Adan ng pinagbawal na burutas. Kung hindi siya kumain, wala kang ganyan dito. Bago pa man lalangin ng Diyos ang good and very good, kasama na niya ako. Kaisa niya ako. Binhi ako ng Diyos na sa loob ng katawan niya, ng kanyang katauhan. Ngayon nandito na ako. Matagal mo ako nilinlang. Pero ngayon alam ko, bumangon ako kasama ni Kristo. Nabuhay akong muli. Anong kinalalaman mo sa akin? Sino ka para paniwalaan kita? Hindi ba't sa lahat ng oras pag sinabing umalis ka, hindi bakat nangangatog ka umalis? Bakit? Kilala ko na ngayon kung sino ako. Lahi ako ng Diyos. Yan sabi sa verse 29, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin ng pagka-Diyos. Yan ang pagkasabi sa Tagalog. Sa King James Version, gusto ko makita natin. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead, the Godhead, don't you remember Colosa 2:9 hanggang 10? Colosa 2:9 hanggang 10. We are the fullness of the Godhead. Ama, Anak at Banal na Espiritu, pumupuno sa katauhan mo na Diyos. At hindi katulad daw ng ginto at pilak at anumang inukit na mga bato. Now, may mga salita at pinakita sa atin dito lang sa mundo. Dito mo lang makita at marinig. Bigla tayong nagugulat noon. May COVID, may vaccine. Ituturok daw ba? Huwag daw magpaturok. Oo, yan natin pagkaunawa. Dahil pag naturukan ka raw, mamamatay ka. Sandali. Hindi ba sinabi ni Kristo mismo, uminom ka man ng lason, hindi ka maaano? Bakit? Ano ang kinalalaman ng pisikal? Lason man siya, kamandag man siya, turok man siya, vaccine man siya, COVID man siya. Anong kinalalaman niya sa'yo? Sabi niya, for as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead, nai-imagine mo ba, kapatid ko, anong Godhead? Ibig sabihin ng Godhead, Father, Son, Holy Spirit, at kung mayroong may mga Diyos dyan, sa ilalim na yun, siya ang head. Sila ang head. May mga Diyos ba? Mga anghel, Diyos yan. Hindi sila Godhead. Ang Godhead, ang kapuspusan mo. Ang ulo ng lahat ng mga Diyos. Pangulo ng lahat. Tapos nakita mong wala kang ginto, wala kang pilak, nagulumihanan ka. Teka, maraming bagay sa mundong ito na hindi kaya ng ginto at pilak. Kaya sabi ni Pedro, wala akong ngayon ginto at pilak. Meron ako. Meron ako, Dodong. Patatayuin kita. Kilala ni Pedro ang kanyang lahi, kapuspusan ng Godhead. Na-imagine ba natin? I-post nyo nga, Colosa 2:9. Bakit lagi tayo nalilinlang?
Bakit? Dahil ang nabasa natin, ang sinasabing lahi tayo ng Diyos, hindi naging imagination. Hindi naging kaisipan ng puso. Kaya pagdilat ng mata mo, minsan ayaw mo na idilat ang mata mo. Bakit? I cannot face my problem. Why? Because my problem is my face. Ayaw ko tingnan ang salamin. Bakit? Hindi ko maharap ang problema. Bakit? Ang problema ko ay ang aking pagmumukha. Mahalin mo yung pagmumukha na yan, kapatid. Ikutin mo man ang buong mundo. Walang katulad yan. Huwag mo ihambing sa kanila. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ang fullness of the Godhead ay hindi totoo kung wala ito sa katawan nakikita. For in Him we live, in Him we move, and have our being, because we are the fullness of the Godhead bodily. Sa mundong ito, walang authority dito, kapatid, nang wala siyang body, wala siyang katawan. Kaya may authority ang Godhead sa mundong ito. Bakit? Mayroon siyang katawan. Imagine mo kung sino ang katawan niya. Sino? Wonderful imagination. Ikaw ang larawan ng hindi nakikitang Godhead, ulo ng lahat ng Diyos. May mga Diyos ba dyan? Sino sila? May mga espiritu ba dyan? Sino sila? Ikaw ang kapuspusan ng ulo ng Diyos. Lahat ng Diyos nilalang lamang ng ulo. Ang ilan sa kanila naging demonyo. Dahil ginawa niya ng demonyo ang kanilang sarili. Pero dati silang mga anghel. Nilalang sila ng Godhead. Ngayon, naibalik ang Godhead dito sa lupa para makita may katawan. In Him we live. Sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo gumagalaw. At Siya ang ating katauhan. Gaya ng sinasabi ng inyo mga manunula, lahi kami ng Diyos. Kami naglalang ng langit at lupa, ginto, pilak at lahat ng mga inuukit na bato nila. Na-imagine mo ba? Hahanapin mo ang kingdom. Hindi mo ba alam na ang kingdom ng Diyos ay nakikita na? Ikaw naglalakad na kingdom ng Diyos sa mundong nakikita. Dahil ang kingdom ng Diyos, karyan ng Diyos, sakop lamang ng Godhead. Ang Godhead hindi sakop ng kanyang kaharian. Ang Godhead na nagpapatupad ng kanyang paghahari sa visible world. Pag hindi mo alam, hindi mo na-imagine yan, ito naghahari-harian na pinalayas na sa trono, lilinangin kanya. At mga sinusubo niya na bawal kainin dahil yung mabutit masama, sa oras na kinain mo, walang pasubaling mamamatay ka, magugulat ka sa kanya. Sakit, ha? Kahirapan, ha? Kapighatian, ha? Ano ang laban niya sa lahi ng Diyos? Fullness of the Godhead. Kapuspusan ng tatlo na iisa na ulo ng lahat ng mga Diyos. Ikaw at ako. Can you imagine that? Can you imagine that? Can we imagine that, guys? Bakit tayo nalilinang nagugulat
sa maliliit na ipis sa paligid. Pati ang araw at buwan. Nung nilalang sila, kaisa tayo naglalang sa kanila. Na-imagine mo ba? We are His offspring. We are the visible manifestation of God. The image and the likeness of God. Hanggat din natin pinagbubulay-bulay at naging imagination ito, kapatid, pag dilat ng mata natin, nakita mo, wow! Ano yan? No. Tapos na ang old man's imagination. Renew our mind para maisuot natin ang ating pagkataong bago na dati na kaisa ng Diyos. Amen? Taste and see. Subukin natin para matikman natin, makita natin that the Lord is good. That your I am life is good. Taste and see. Subukin mo. Be still and know. Amen? We are His offspring. Ang offspring, hindi ngayon ka lang naging lahi. No! Pag sinabing lahi ka ng Diyos, dati ka na. Wala pang simula. Wala pang anghel. Dati ka na siya. Pagdating mo sa lupa, nahiwalay kang alam. Dumating siya uli para tubusin ka. Para ibalik ka sa Kanya, reconcile. Pag hindi natin na-imagine yan, kapatid, ang buhay sa mundo, andap-andap. Nasa ministry tayo, pero andap-andap tayo. Ano na? Bakit? Ba't di siya gumaling? Bakit ganun? Ba't di sila nakikinig? Ganyan tayo noon. Pero wonderful imagination natin. No? Baka paglipat namin sa kabila, saka ka magising. Pero wala kang ligtas. Magigising at magigising ka. Why? Fullness of the Godhead ini. Pa nag-imagine ito ng wonderful at isinari ka. Wala kang kaligtas-ligtas. Bago namin nilalang ang langit at lupa, bituin, araw, lahat, pati hangin. Inimagine muna namin kaya nailalang. So ngayon, ikaw pa, lahi ka rin ng Diyos. Di mo nga alam. Kung paandarin kong wonderful imagination ko. Sa ngayon, nagbababad ka pa dyan. Iiwas-iwas ka pa. Papasok pa sa church. Minsan ganado, minsan hindi. Pero at least pumapasok ka. Kung gagamitin kong fullness of the Godhead na ako, ano ang ligtas mo? Aber. Hallelujah, Father Almighty, salamat sa imagination. Salamat. At patuloy namin isagawa ito, Ama, dahil ito ikaw. Sa iyo kami nangabubuhay. Sa iyo kami kumikilos at may katauhan. Dahil kami nga iyong lahi. At kami ang kapuspusan mo, Ama. Godhead. Salamat. At lagi namin nahalungkat ito hanggang sa mapagbulay-bulay, maging kaisipan sa puso, maging wonderful imagination. And we shall never, hindi namin kailanman pipitasin ang bunga at isubo itong mabutit masama na bunga. Wala kaming kinalalaman dyan. Na naibalik na kami sa aming original na katauhan bago palalangin ang langit at lupa. Wala pang kasalanan, wala pang demonyo. Kaya kung nandito kami sa mundong ibabaw, Ama, at mayroon mang ali-aligid na kadiliman, sila mismo ang lumalayas palayo. Dahil naisuot namin na aming tunay na katauhan because of our wonderful imagination. Father Almighty, salamat po. Salamat. Because you have restored us, reconciled us unto yourself.
Salamat for where your righteousness, visible manifestation of yourself dito sa mundong ito. Father, salamat sa imagination na ito na nag-create ng aming kasuutan ngayon. At nakikita, nahayag ang iyong kaluwalhatian. Dahil nahayag ngayon ang buhay namin, Kristo. Father, salamat again. We bless you. We thank you. We glorify thy name and we give you back the honor and the glory and the dominion, for we are one. Sa pangalan ng aming katuwiran, ng aming buhay, na iyong kapuspusan, si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Guys, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Imagine that always. Angels of God, thank you guys. Tuloy ang inyong trabaho. Imagine that always, guys. Don't move away from that. Pag nakaligtaan natin isipin yan, ibang imagination ang papasok. Huwag tayong pumayag. Tuloy ang imagination, kaisipan ng Diyos. Amen! Salamat sa pagsama. Alas 8 na, mahigit. Sige na, tulog na tayo. Amen! Oy, nandyan si Brother Jonis. Salamat sa pagsama. Thank you, guys. See you again tomorrow. Be still and know that you are the I am manifestly declared. Amen.